Paano nangyari na isang bagay na hindi matukoy ay pumasok sa mundo at tumama sa isang parola sa dalampasigan na nagdulot ng kakaibang mga pangyayari sa paligid ng parola na bumuo ng isang protektadong lugar na may mga higanteng kulay na tinatawag ng mga tao na shimmer. Ang mundong ito ng shimmer ay labis na kakaiba. Ang mga isda ay nag-evolve sa mga transparent na katawan, mga buwaya, na may ngipin ng peteng, dalawang kambal na USA na lumalaki. Ang bulaklak ng aprikot sa sungay ng oso pagkatapos kumain ng utak ng tao ay maaari nang makapagsalita ng wika ng tao. Higit pa rito, ang mga puno ay lumalaki na katulad ng anyo ng tao na may katawan, may mga kamay at paa. Ang shimmer ay patuloy na kumakalat sa mundo. Ang tao ay patuloy na nagdadala ng mga robot, mga hayop, at mga ekspedisyon sa loob upang magsaliksik, ngunit lahat ay umalis at hindi na bumalik. Ang shimmer ay sa wakas nagtatago ng lihim. Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay magdadala ko sa inyo ng isang natatanging science fiction na pelikula na pinamagatang Area of Destruction. Si Lena ay isang propesor sa Universidad sa larangan ng biyolohiya. Ang kanyang asawa na si Ken ay isang sundalo na palaging kinakailangang magsagawa ng mga lihim na misyon. Isang taon na ang nakalipas, matapos na biglang umalis ang kanyang asawa at pagkatapos ay mawala, nagdulot ito kay Lena na mamuhay na parang isang bangkay. Bilang resulta, isang araw pagkatapos ng trabaho, umuwi si Lena habang nagpipinta siya ng dingding nang biglang lumitaw ang kanyang asawang si Ken sa pintuan. Si Lena ay umiyak dahil sa tuwa at tumakbo upang yakapin si Ken ng mahigpit, ngunit walang reaksyon si Ken, parang isang mannequin. Ito ay nagbigay kay Lena ng kamalayan sa kakaibang sitwasyon at pinilit si Ken na magbigay ng paliwanag. Ngunit anuman ang itanong niya, hindi alam ni Ken, parang nawalan ng alaala. Isang lagok ng tubig ay nagsimula siyang samuka ng dugo at agad isinakay sa ambulansya na papunta sa ospital. Ngunit hinarang sila ng ilang sasakyan at sila ay nahuli. Sa isang hindi maipaliwanag na paraan, si Lena ay tinurukan ng pampatulog at nawalan ng malay. Sa lugar, nang magising si Lena, siya ay dinala sa isang pasilidad ng pananaliksik sa agham. Ang propesor ng psikolohiya ay nagdala sa kanya sa obserbatoryo. Nakita ni Lena ang isang nakakamanghang tanawin, mayroong isang hadlang makulay, 2 kilometro ang layo, parang isang pader na hindi maabot, diretso sa langit, at naglalabas ng kakaibang liwanag. Sinabi ni Professor Ventress kay Lena, ang isang hindi kapani-paniwalang bagay, tinatawag itong shimmer. Bumagsak ito mula sa langit 3 taon na ang nakalipas, at patuloy na lumalawak palabas. Walang nakakaalam kung ano ito. Ilang pangkat ng mga manlalakbay mula sa amin ang pumasok pero wala silang nakita. Bumalik sa robot at mga hayop ay ganoon din. Ngunit ang kamangha-mangha ay ang nag-iisang nabuhay muli, ay ang asawa niya, si Ken. Kailangan naming pag-aralan kung ano nga ba ang pinagdaanan niya. Sabi ni Professor Ventress, sa pagkakataong ito siya mismo ang mangguna sa ekspedisyon papasok sa loob dahil nasa koma pa ang asawa kaya kailangan ding pumasok si Lena doon upang hanapan ng paraan para iligtas ang asawa nila kaya sila ay sabay. Pumasok sila roon pero ang grupo ng pananaliksik nila ay medyo kakaiba talaga, may 5 miyembrong babae. Una ay si Professor Ventress namin, siya ay isang psychologist, ngunit may cancer. Ang pangalawa ay si Josie Redet, doktor sa pisika, na matalino pero may tendensyang magpahirap sa sarili. Ang pangatlo ay si Anya Forenzen, isang medical staff, na may masungit na ugali at adik sa. Si Forenzen ay may ugaling mainitan ng ulo at may bisyo. Ang ika-4 na tao ay si Cassie, isang geographer. Dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na babae, nais niyang mawala sa mundong ito. Ang huli ay ang babaeng bida natin, si Lena, isang biologist, dahil sa problema ng kanyang asawa. Bawat araw ay nabubuhay siya na parang isang walang kaluluwa. Lahat ay handa na, 5 tao ang pumapasok sa mundo ng streamer, ngunit hindi nila alam na ang ilan ay sisira ng kanilang sariling buhay dito. Isang matinding sikat ng araw ang sumilip sa loob ng tolda, nagising si Lena at ang paligid ay naging isang makapal na gubat. Nakakatuwang naisip ni Lena, kailan pa siya nagtayo ng tolda, hanggang kailan sila nagkita-kita at nagbahaginan ng pagkain na dala nila. Nalaman nilang lahat na kalimutan nila ang nangyari sa loob ng 3 araw. Ang mas masahol pa ay ang mga electronic device dito ay walang signal. Kahit ang mekanikal na compass ay hindi gumagana, ngunit ito ay nagpasikat sa katalinuhan ng mga eksperto sa heolohiya. Ginamit niya ang relo upang matukoy ang direksyon patungong timog at sinabi na kailangan lang. Ngunit pumunta sa timog ay tiyak na makikita ang baybayin, magpatuloy lang sa baybayin at tiyak na makikita ang parola. Pagkatapos matukoy ang direksyon, nagsimula ang mga tao na maglakad patungo sa parola, isang
kubo sa tabi ng daan na nakakuha ng kanilang pansin. Ang lahat ay si Lena ay isang biologist kaya, napansin niya na mayroong hindi tama sa mga baging sa bakod na ito, maraming iba't ibang uri ng bulaklak. Ang tumutubo sa iisang puno, ito ay ganap na. Hindi maaaring mangyari sa mundo sa labas, sa panig na ito. Matapos suriin ni Josie Drake ang bahay isang segundo, bago iulat na lahat ay maayos, agad na. Hinayla siya ng isang misteryosong puwersa. Sa loob, nagmamadaling pumasok ang lahat at nakita lang nila si Josie Redet na naglalaban sa tubig at sumisigaw na. May isang bagay na kumakagat sa kanyang backpack. Siya si Lena at ang iba pa ay nagmadaling magtulungan para ilabas si Josie Redet sa pampang. Sa huli, ang umatake pala ay isang buwaya na 6 na metro ang haba, na nakabuka ang bibig na puno ng dugo, sumugod para umatake. Sa lahat, sila ay labis na natakot sa putok ng baril na ito. Ang pagbaril ay parang lang panggagapang langsa. Isang buwaya, kailangang sabihin na ang ating Lena ay talagang napakakalmado, agad na yumuko at barilin. Sa kabila nito, si Lena ay nagsilbi sa militar. Nang 7 taon, bumalik ang buwaya at agad na umatake. Lena, binuksan ang bibig at sumugod. Si Lena ay tumutok sa bibig nito. Pinaputok ang isang bala, kahit na ang buwaya ay isang bagay na gawa sa buto at laman, kaya't napatay ito. Tanungin ang mga mandirigma kung anong uri ng baril ang ginamit ni Lena. Sana ay magpadala kayo ng mga sagot sa bahagi ng komento. Balikan natin ang pangunahing paksa. Simulan natin ang pagsusuri sa higanteng buwaya na ito. Kung hindi natin ito susuriin, hindi natin malalaman ang nakakagulat na ito ay may mga ngipin ng petang. Diyos ko, paano nangyari ito? Mukhang ang mga hayop at halaman sa Shimmer ay lahat may mutas yung Jin, patuloy ang lahat, na pumapasok sa loob habang nagro-rolyo ng bangka si Lena. Napansin niya na may mga pasa sa kanyang mga kamay, natuklasan nila, na ang mga isda sa ilalim ng tubig ay walang buto at malinaw. Sa loob ng gubat nakita nila ang 2 USA, na magkapareho, may mga bulaklak ng may sa kanilang ulo, at pati ang kanilang mga galaw ay magkatulad, patuloy silang, na naglakad pasulong at nakakita ng isang kampo ng sundalo. Ang streamer ay nilamon sa pader na puno ng mga nilalang na mutant na parang pader na napapalibutan ng mga makulay na bukol. Pagkatapos pumasok sa loob, ay natuklasan na may mga tao nang nandito. Sa pader ay may mapa ng militar at listahan ng mga shift, at mayroon pang isang memory card para sa camera. Ipasok ang memory card upang makita ang mga larawan sa loob na talagang nakakagulat. Nakita lang ang asawa ni Lena Khan na gumagamit ng kutsilyo para hiwain ang isang parisukat sa tiyan ng isang lalaki sa tiyan. May isang bagay na parang igat na lumalangoy. Ito ang nagpatakot sa 5 babae. Si Anya na nasa tabi ay nagmadaling pigilan sila, sinabing lahat sila ay baliw. Peking video ito. Nang panahong iyon, nakita nila ang isang larawan sa pader, lumapit, at tiningnan. Diyos ko, hindi ito isang larawan ng babae. Malinaw na isang tao na ito ay yung taong binunutan ng tiyan sa video na ito. Lumabas siya sa tiyan niya at kumalat. Sa ilalim ng tubig, may patalim na ginamit sa pagbunot ng tiyan. Nang dumilim sa kampo militar, narinig nila ang kakaibang ingay pero hindi nila makita kahit ano. Biglang may isang malaking bagay na tumalon, kumagit sa balikat ni Cassie at dinala siya palabas. Nang umaga, natagpuan ng ilang tao ang bangkay ni Cassie sa gubat. Ang kanyang katawan at utak ay kinain na ng isang nilalang. Ang hindi inaasahang sakripisyo ni Cassie ay lubos na nagpagiba kina Anya at Josie. Nais nilang bumalik sa dating daan, ngunit si Lena ay talagang gustong makahanap ng paraan upang iligtas ang kanyang asawa. Napakahirap na makalipas ang 6 na araw, mayroon na lamang 2 araw bago makarating sa Parola. Ang pag-asa ay naroon sa harap. Sabi ni Lena sa lahat na kailangan lang nilang makahanap ng dalampasigan para makapag-urong sila ng mabilis. Kaya, nagpatuloy ang 4 na tao sa kanilang paglalakbay. Sila ay nakarating sa isang kakaibang lugar kung saan ang mga puno ay may anyong tao. Ang mga kamay ay nakakabit sa balikat, ang mga binti ay nakakabit sa buwan, at may mga magagandang bulaklak sa mga mukha. Nang panahong ito, natuklasan ng physicist na si Josie ang katotohanan, na nasa loob ng Shimmer at ang Shimmer ay isang prism na nagbabaluktot, nagpapalabas at muling bumubuo ng lahat mula sa mga alon ng liwanag, hanggang sa mga alon ng radyo, pati na rin nagbabago ng mga gene sa mga hayop, halaman, at pati na ang tao ay hindi isang eksepsyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga kakaibang pangyayari tulad nito. Sa gabi, tahimik na nagigising si Lena, kumukuha ng isang patak ng kanyang dugo at inilalagay ito sa mikroskopyo upang obserbahan ang kanyang mga gene na kinokopya at hinahati. Lahat ay nasisuri. Para sa hula ni Josie, ang eksena ay lumipat sa ibang eksena. Mula nang makita ang video na iniwan ng miyembro
Na dati, si Anya ay naging obsesyon, sa araw ay nakikita. Ang kanyang mga fingerprint na parami ng parami, natatakot siya, na siya ay maopera sa tiyan kaya't nagpa siya siyang kumilos. Muna, ngunit habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, agad niyang itinali sila sa Silya. Sa isip ay palaging iniisip na dapat niyang patayin silang lahat. Sa sandaling ang buhay ng lahat ay nasa panganib. Nasa bingit na ng pagkakabit ng buhay sa isang hibla, biglang sa labas ay may sigaw ng pagtulong. Ito ay ang sigaw ni Cassie. Buhay pa siya. Agad na lumabas si Anya, ngunit napunta sa ingay ng pag-ungol ng halimaw. Pagkatapos, wala nang narinig na anuman mula sa labas. Sa eksaktong sandaling iyon, isang dambuhalang oso ang lumabas at pumunta sa harap ni Lena at ng lahat, na naglalabas ng sigaw ng pagtulong mula sa tao. Mukhang kinain nito ang utak ni Cassie, ngunit ang higanteng mutant na oso na ito ay nabulag, na naglalakad sa harap nila, ang buhay nila ay nasa panganib. Sa sandaling inatake ang oso, si Anya na nasugatan ay bumalik, na may baril at paulit-ulit na nagpapaputok sa mutant na oso. Ang oso ay nagalit at tumalon, tumakbo ng diretso at kumagit sa leeg ni Anya. Nang lumingon siya, ang mutant na oso ay nagtatangkang kumagit kay Lena. Si Josie ay nakatanggal ng lubid at kumuha ng baril. Ang baliw na huling mutant na oso ay napatay na. Bago mamatay, patuloy itong sumisigaw ng tulong. Ayaw ni Professor Ventress na magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kaya't agad siyang umalis sa gabi. Si Josie ay napansin na ang kanyang braso ay lumalaki at lalo pang bumibilis ang paglaki. Alam niyang hindi siya makakatakas mula sa lugar na ito kaya't pumasok siya sa malalim na gubat at naghintay. Hanggang dumating si Lena, siya ay nakihalo na sa paligid. Kasama ang gubat, agad na umalis si Lena. At sa wakas ay nakarating sa baybayin ng dagat dito. Ang baybayin ay puno ng mga perlas na may iba't ibang kulay. Ang mga puno ay tila gawa sa kumikislap na yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Sa harap ng parola, may mga buto na maayos na nakalagay. Pumasok si Lena sa loob, at nakita ang isang itim na lawa at isang sunog na bangkay, na itim. Hinala ni Lena na ito marahil ay isang miyembro ng grupo ng mga mananaliksik bago siya ay naglagay ng isang kamera, at nang buksan ito ay natagpuan ang mga buto. Sa harap niya na siyang asawa ni Ken sa video. Siya ay malinaw na labis na nababahala at hindi alam kung sino siya. Ang katawan at kamalayan ay hindi kanya. Ayaw na niyang mabuhay, siya ay nagmamahal sa lalaking nasa tabi niya, at pagkatapos niyang lumabas, tiyak na kailangan niyang hanapin si Lena. Habang nagsasalita ay pinaputok ang bombang phosphorus. Ang nakaligtas ay lumingon na nagdulot kay Lena ng pagkabigla. Ang taong ito ay kamukha ng kanyang asawang si Artie. Ano kaya ang nangyari sa pagitan ng dalawang ito kung ang kanyang asawa ay nagpakamatay? Sino ang umuwi? Mukhang kailangan lamang pumasok sa kuweba upang maipaliwanag ang mga pangyayaring nangyari habang si Lena ay dumadaan sa madilim na daan. Itim na parang tinta na pumasok sa loob ng isang yungib. Ang pader nito ay parang isang buhay na katawan. Nakita ni Lena si Professor Ventures. Sinabi niya na alam na niya ang lahat ng katotohanan. Ito ay lulunok ng lahat ng bagay sa mundo. Sa mga salitang iyon, siya ay nagbuga ng isang sinag ng liwanag. Ang katawan agad ay nagliyab at naglaho, naging mga piraso ng liwanag. Pagkatapos ay nagtipon ito sa isang grupo ng enerhiya. Ang loob ay patuloy na umaalon at naglalabas ng kakaibang tunog. Nagtataka si Lena at lumapit ng bigla isang patak. Ng dugo sa sulok ng mata ay naabsorb papasok sa cell. Ang dugo ay mabilis na nagre-repair. Sa huli ay lumilikha ng isang nilalang na parang tao. Nang mapansin ni Lena na siya rin ay kinopya, natakot siya, kinuha ang baril at pinaputok ng panganga. Nang walang epekto, si Lena ay napilitan na lang na umatras at tumakbo palabas. Nakita ng isang kopya na nakatayo sa harap. Ano ba ang nangyayari? Nakita lang ang kopya na nagsimula ng gayahin si Lena. Si Lena ay lumipat sa kaliwa, siya rin ay lumipat sa kaliwa. Si Lena ay lumipat sa kanan, siya rin ay lumipat sa kanan. Kumuha si Lena ng camera at itinutok ito sa kopya. Ngunit mabilis itong umiwas at nag-counterattack. Tinamaan si Lena at nahulog sa lupa. Mukhang may sariling isip ang kopya na ito. Nang si Lena ay malapit ng magising, humihilig siya at humiga sa tabi ni Lena. Unti-unting tumayo. Hinahayaan din ni kopya na tularan siya habang binubuksan ni Lena ang pinto para tumakbo. Para makatakas sa lugar na ito, niyayakap ni kopya si Lena ng mahigpit sa pinto. Napipilitan si Lena na huminga ng mahirap, pareho silang bumaba. Sa bawat hakbang, pareho silang bumagsak. Nawalan si Lena ng malay. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, si Lena at si kopya ay nagising na rin. Naisip ni Lena ang isang paraan. Natutunan niya mula sa kanyang asawa, ang pagdadala ng phosphor na bomba. Para sa kopya kapag nagdikit ang dalawa, ang kopya ay agad na naging eksaktong anyo ni Lina-Lina. Hinayla ang posporong bomba at tumakbo palabas.
Sumabog ang bomba, ang kopya ay agad na nasunog sa lugar. Una siyang lumapit at hinaplos ang ulo ng asawa ni Lena, pagkatapos ay pumasok. Sa loob ng yungib, ang apoy ay sinunog ang buong yungib. Nasunog din ang parola hanggang naging abo, pati ang mga yelo. Sa labas ay nasunog at bumagsak na rin. Ang makulay na umaga ay nawala na rin, lahat ay naging abo. Si Lena ay nakaligtas mula sa streamer pagkatapos ay dinala. Sa quarantine, tinanong siya ng mga mananaliksik kung ano ang nangyari. Sa loob ng streamer, nagkaroon ng nangyari, sabi ni Lena, na ang mga dayuhan ay hindi naisirain kundi nais baguhin ang lahat, lumikha ng mga bagong bagay na mas maganda pa. Tungkol naman sa iba, hindi ko alam, Lena. Sa huli ay nakita niya ang kanyang asawa na si Ken matapos nawala ang streamer, kaya si Ken ay nakaligtas ng kamangha-mangha. Tinanong ni Lena ang asawa niyang si Ken, sabi ng asawa niya, sa tingin ko hindi ako. Pagkatapos ay tinanong niya ulit, ikaw si Lena, di ba? Hindi sumagot si Lena. Sa huli, niyayakap nila ang isa't isa, dito nagtatapos ang pelikula. Para sa tanong ngayong, hulaan ninyo, babalik si Lena bilang totoong tao o isang pekeng? Kung sa palagay ninyo ay totoong tao siya, pindutin ang isang key, kung hindi. Kung sa palagay mo ay kopya ito, pindutin ang numero 2. Salamat sa inyong interes at pagsubaybay, Palem. At magkita tayo muli.